para tayo mapatawad, kailangan din tayong magpatawad. Madali pong maalis yan kung kumikilala ka sa Diyos. Kung may pagkilala tayo sa Diyos at sa Kanyang salita, ganito po ang sabi ng Diyos sa Mateo Kapitulo 6, mababasa natin sa versikulo 14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Alam ko kasi nagkakasala rin ako. Kung alam ko nagkakasala ako, kailangan kong mapatawad ako ng Diyos. Baka dumating yung isang araw na magalit ang Diyos sa akin, wala na akong pupuntahan. Kaya kung alam kong gano'n na nagkakasala ako at nangangailangan ako ng pagpapatawad ng Diyos, laging nasa isip ko para mapatawad ako ng Diyos, dapat magpatawad din ako. Kaya ako po, nagpapatawad ako kahit na ano pang kasama-sama ang ginawa sa akin ng kapwa ko tao. Meron po ako nakalaang pagpapatawad kung ang kanyang ginawa ay pinatatawad pa rin ng Diyos. Pinatatawad ko po. Wala po akong natatandaang isang taong gumawa sa akin ng masama na hindi ko pinatawad kung yun ay dapat pang patawarin ayon sa Diyos. Dahil gusto kong patawarin din ako ng Diyos. Kasi po, sabi ng Diyos, kung ipapatawa daw natin ang kasalanan ng ating kapwa, papatawarin niya rin tayo. Kung hindi naman natin ipapatawad, hindi niya rin tayo papatawarin. Ayoko naman pong hindi ako patawarin ng Diyos. Kaya ako nagpapatawad. At kung kinikilala mo po yung salita na yan, walang pait, panibugho, at walang anumang bagay na masama na makikimkim ka sa iyong puso. Pagkilala po sa Diyos ang pagpapatawad at pag-aalis ng anumang pait sa puso o anumang kasalanang nakatanim sa puso ng isang tao. Ang tanging paraan po dyan, kumilala tayo sa Diyos. Na tayo, para tayo mapatawad, kailangan din tayong magpatawad. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Yun po ang paraan. Isa lang po simpleng bagay, kumilala tayo sa Diyos na siya'y makapangyarihan. Kung siya, hindi siya nagkakasala, nagpapatawad siya. Tayo pa, nagkakasala rin tayo, dapat magpatawad tayo. Magalit ka sa masama. Hindi lahat ng galit ng tao ay dahil sa naliligaw ka na, kaya ka nagagalit. Kung meron kang nararamdamang galit, parang pagkaapi at hinanakit sa iyong asawa, hindi naman ibig sabihin kung nagagalit ka, masama ka ng tao. Meron kasing galit na hindi naman masama eh. Basahin natin yung 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaigbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Hindi naman masamang magalit ka sa masama. Ang Diyos nga galit sa masama eh. Di ba? Ang Diyos ba masama dahil nagalit siya sa masama? Ang masama talaga, nakakagalit. Pagka gumagawa ng masama yung kapwa mo, natural nagagalit ka. Ginagawa ka ng masama, inaapi ka, inaagrabyado ka, pinagtataksilan ka. Natural magalit ka kasi yun ang nasa Biblia. Ang pag-ibig maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Ang masama, yung mapuot tayo sa tao. Pero pagka yung ang pinakapuotan natin, yung masama, yung ginagawa niya, hindi naman masamang mapuot ka sa masama. Magalit ka dun sa kasamaan. Hindi masama yun. Ang masama, yung magtanim ka ng puot dun sa kapwa mo tao. Halimbawa, anak mo, gumagawa ng masama, magalit ka dun sa ginagawa niyang masama. Halimbawa, nagsusugal anak mo, panuin mo. Bakit mo pinapalo? Galit ka ba dun sa anak mo? Hindi. Mahal mo nga yung anak mo eh.
Kaya mo nga siya gustong matuwid kasi nagsusugal siya, mali yun. Kaya pinalo mo siya, hindi dahil galit ka sa anak mo, galit ka dun sa ginagawa niyang masama. Ganun ang Diyos eh. Ang Diyos nagagalit sa masama pero hindi sa ating mga tao. Kaya nga, pagka ang tao hindi ka aalis dun sa masama, madadamay ka sa galit ng Diyos. Pero kung halimbawa, yung masamang gawain, iniwanan mo, mawawala yung galit ng Diyos. Kasi ang kinagagalitan ng Diyos sa atin, yung kasamaan. Basahin natin sa awit. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ayon. Ang Diyos na matuwid na hukom ay Diyos na may galit araw-araw. Pero merong kondisyon yan. Basahin natin sa 12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang puso at inihanda. Ayon. Ang galit ng Diyos nakaukol sa mga taong hindi nagbabalik loob sa Kanya. Yung mga taong talamak ng gusto ang puro kasamaan sa buhay. Pero kung magbalik loob ka sa Diyos, nawawala yung galit ng Diyos. Pagka ang tao nagbabalik loob, pakinggan mo sa 15:7 ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di na nagkakailangang magsipagsisi. Ayon, sabi ng Panginoong Jesus, nagkakatuwa, natutuwa ang Diyos sa langit pag mayroong isang makasalanang nagsisisi. Kaya pag ang isang taong masama na kinagagalitan ng Diyos yung kanyang kasamaan ay nagbalik loob, nagsisi, natutuwa naman ang Diyos. Makikita natin, ang Diyos nagagalit sa kasamaan. Kaya kung halimbawa may galit ka, mayroon kang puot sa iyong asawa dahil may ginagawang masama, hindi naman ibig sabihin naliligaw ka na. Natural lang yun. Pagka naagrabyado isang tao, ginagawan siya ng masama, magalit ka. Ang masama yun, nagagalit ka na walang dahilan. O kaya napupuot ka na walang dahilan. Bawal ni Kristo yun. Yung mapuot sa kanyang kapatid na walang kadahilanan, masama yun. Yun ang dapat nating maintindihan. Siguro kaya mo nararamdaman yan, kapatid, baka ikaw ay masyado ng agrabyado, okay lang yun. Ihingi mo lang sa Diyos ng tulong na sana wag kang makaisip na gumawa ng masama. Kasi sabi ng Diyos, huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Bayaan natin yung ganti ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ako ang Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Huwag kang gaganti. Bayaan mo na lang ang Diyos ang gumanti sa kanila. Alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban. Isang aral yun na dapat nating matutunan. Pagka pala nahihirapan tayo, huwag tayong magreklamo. Huwag tayong salita ng salita. Buwisit na buhay to. Buwisit na bahay to. Ba't ganon? Ba't yung buhay ang buwisit? Bigay ng Diyos yun. Kaya ang buhay, bigay ng Diyos yun eh. Sasabihin mo, buwisit na buhay. Puro na lang ikahirap, puro na lang hirap, puro problema. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban? Isang aral yun na dapat nating matutunan. Nagdaramdaman Diyos doon. Namumungkahi siya sa galit. Nagagalit ang Diyos pagka nakakarinig siya ng mga ganun na salita sa tao. Mag-iingat tayo. At ang dyan, yung pagtitiis. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis, at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Halimbawa, nahihirapan ka sa buhay, imbis na sisihin mo kahit na sino, sabihin mo sa Diyos, yung kagaya ng sinasabi ng isang nagmamahal. Kahit libong dusa ay hahamakin, kung ikaw ang magdudulot, ay ligaya sa akin. Ayon. Kung sa tao nasasabi mo yan, lalo mong dapat masabi sa harap ng Diyos na kahit na po ako mahirapan, Panginoon,
kahit na po mayroong mga mabibigat na mga sama ng loob sa aming mga kaaway, sa mga kapwa-tao, huwag mo lang po kaming iiwanan. At nangangako kaming hanggang sa katapusan, aming ipagpapatuloy ang aming sinimulang pagkilala at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo lang po kami, Ama. Yon ang dapat nating maisaisip. Psychologically speaking, the thinking of a child is very much different from the thinking of an adult. Unang-una, meron tinatawag sa Bibliang age of reasons. Maging sa babae, may tinatawag na flower of her age. Binabanggit yan sa unang Korintos 7:36. But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will. He sinneth not, let them marry. Meaning, pag dumating na yung age of reason, yung flower of her age, pwede mo nang pahintulutan yung anak mong virgin na mag-asawa. Most crucial decisions in life are understood after passing the flower of age. Meaning, para sa isang halaman, pag nagpa-flower na, magbe-bear na ng fruit. Ibig sabihin, lagpas na siya doon sa childhood, nasa adolescent period na siya. Kung kailangan nating sabihin na by force of circumstances na ang isang batay ampon, sabihin natin ito, hindi nung as early as possible. Hindi ganon. Sa Biblia, mayroong age of reasons na tiyak na mauunawaan na ng bata, sabihin mo man na siya'y ampon. After the flower of age, during the adulthood of a child. Pero halimbawa, sasabihin mo sa 10 years old, hindi pa kaya ng 10 years old mag-discern ng iba't ibang bagay. Dahil ba nabalitaan sa Tekla Chismosa dun sa kanto ni Aling Diana na siya'y ampon. Sasabihin mo na, oo anak, ampun ka nga eh. Maglilinger yon sa thought ng bata. Hindi niya pa masyadong maiintindihan. It may cause him or her more harm than good. Maaaring magkaroon pa ng mga mental problem. Kaya mas maganda na let him grow up at to adulthood in trust na he is staying with his legitimate parents. Maipapakita mo naman yun sa pagmamahal sa kanya. Tapos pag nakalagpas na siya dun sa age of reasons, adult na siya, sabihin mo man, prepared na siya, meron na siyang capacity makapag-isip. Tandaan natin, psychologically speaking, the thinking of a child is very much different from the thinking of an adult. Because as an adult, you can understand things which cannot be understood by a child. Yun ang nasasabi ko. Si Moises, nung malaman niyang ampun siya, 40 anyos na siya. Kaya ng age niya na nasa Biblia. Nung malaman ni Moises na siya ay ampun, he's already 40 years old. According to the Bible. And that is in chapter 7 of the book of Acts. Mahaba lang pag binasa lahat.